Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kalagayan ni ex-PDEA Agent Morales, yung nakulong na siya sa Senado. So ang tanong is, hanggang kailan siya makukulong sa Senado? Mag-break na po ang Senate ngayong May 24. So may pag-asa ba na makalabas siya on or before May 24? Or makukulong siya dyan hanggang habang nakabreak ang Senado. At later on, saka na lang palabasin after the break. So, napakahirap po ang kalagayan ni Agent Morales ngayon. So ito, may update. Yung press conference ni Senator Bato. Tinanong siya ng media tungkol kay Morales and kasama na rin yung isa, si alias Picoy. Okay, pakinggan natin si Senator Bato. Tuloy pa rin. Pag nakondisyon na si Kumar, nasa kondisyon na pag makalabas sa ospital. Ha? Well, pag-usapan ba namin is kasi ang movement nung isa, si Senator Jinggoy, ang sa kabila naman ako. Pag-usapan namin yan, dahil magbe-break na mahaba ang break ng Senado, kawawa naman makakulong yan dyan sa baba. So baka pwedeng pauwiin na yan kung pwede. Mag-usap kami. Kung papayag siya, pero may initial intention is pauwiin yan dahil hindi pa pwedeng naka-break kami tapos sila nakakulong dyan. Hindi maganda. Pwede mo yung sayo pauwiin yung kanya. Fair tayo. Hindi mo pwede. Ha? Hindi sa kasi baka magkaroon yung idea yung public na wag ka naman pala mag-break, papalabas. Baka the lessons will not be learned kung ganun ilalabas. Ay, the mere fact na na-contempt ka in public, kahit na hindi ka siguro kukulong, you will learn relation naman siguro. Maintindihan mo naman na mali yung ginawa mong pagsisinungaling. Kailangan magsabi ako ng totoo. Ganun kasi, enough na yun, na-contempt ka. How much more pag kinulong ka? Kinulong ka 1 day, 2 days. Pag kinulong ka, gusto mo pang buong break ng Senado, nakakulong, kawawa naman yung mga tao na yan. So, may promise sa'yo si Senator Chis to stay as chairman of the public order? Yes, kahit na hindi pa ako pumirma. Kahit na hindi pa ako pumirma nung papel. Okay. So, klaro may pag-asa si Morales na makalabas bago May 24. But mag-uusap pa yung dalawa, Bato and Jinggoy Estrada. Ang nagpakulong kay Morales, si Jinggoy. Ang nagpakulong kay alias Picoy, si Senator Bato. Gusto ni Senator Bato makalabas si Morales dahil naawa siya. So, mag-usap yung dalawa. It's either makalabas silang dalawa. Kaya lang kung magmatigas itong si Jinggoy, ayaw niyang mag-compromise. Nako, delikado. Kasi, makita nyo, galit na galit si Jinggoy kay Morales eh. Bakit ba? Grabe. Tapos, sa aking opinion yung dahilan sa pag-contempt kay Morales ni Jinggoy is out of the issue. Yung tinatanong niya, yung noon pang pulis si Morales. Ang issue at hand is yung PDEA leaks. Ang sinasabi lang ni Jinggoy, nagsinungaling noon si Morales. Okay, granting. Nagsinungaling siya noon. Kaya lang nakapasok siya sa PDEA. At naging mabuti siyang agent sa PDEA. Sabi nga ni Director Francia, narinig ko sa yung third hearing na magaling na investigador si Morales. Iniidolo. Bumibilib yung Director Francia kay Morales noon. Ibig sabihin, magaling siya. At
Dahil magaling siya, itong si Morales na ipadala sa schooling, international investigation schooling somewhere sa ibang bansa, Thailand ba yun? Naipadala siya dahil marunong siya eh. So, yun, bago pa pumutok itong PDEA leaks na ito, nakasagap na ako ng informasyon na matino itong si Morales in his capacity as PDEA agent. Nag-research na ako tungkol niyan. Kaya noon pa man, hindi pa isinapubliko kung sino yung agent na pumirma sa PDEA leaks na yan. Alam ko na, Jonathan Morales. Kaya out of the issue, yung kay Jinggoy, paninira ng karakter yun. Yung ginagawa niya, pinapalabas niya sinungaling noon. O posible, sige, sinungaling noon. Kailang tinanggap siya sa PDEA? Ay di, may kasalanan PDEA, bakit siya tinanggap? O, nung nasa PDEA na siya, gumawa siya ng mabuti. Darling of the mainstream media si Morales 10 years ago. Maraming naglalabasan na interview ngayon ng GMA, ABS-CBN kay Morales. Pinupuri siya dahil sa katapangan niya na gusto niyang habulin ng mga big-time drug syndicates. So, ngayon, na-drag lang ang kanyang pangalan dahil sa PDEA leaks na sa paniniwala ko, wala siyang kinalaman sa leakage of those confidential documents. Dahil wala, nananahimik na lang siya eh. O ngayon, nung lumabas yung mga dokumento, na-drag yung pangalan niya. Instead na i-deny niya yung dokumento na yun, safety na sana siya. Kasi I believe na tinawagan siya ng PDEA na i-deny mo na lang yung dokumento na yan, na hindi ikaw ang pumirma. O di tapos na sana kung nag-deny siya. Playing safe. Kaya, may prinsipyo yung tao. Siya pa ang sumulat sa PDEA, sa Senado na handa siyang isiwalat ang kanyang nalalaman tungkol sa issue. At ito ngayon, ang resulta, nakulong siya, na contempt. Dahil lang sa record niya noon. So, to me, it's an injustice for Agent Morales. Itong isa naman, klaro na nagsisinungaling. Kahit balibaliktarin mo pa ang sa isang netizen, isang tao, Pilipino na objective yung mind, gustong malaman ng katotohanan. Ito si alias Picoy. Ang klaro na nagsisinungaling. Yan ang professional liar. At tama lang yung ginawa ni Senator Bato na i-cite in contempt at makulong. Yan si alias Picoy. But si Morales, sa paningin ko, opinion ko lang ito, hindi siya dapat makulong. Kaya pasalamat tayo kay Senator Bato dahil yung kanyang puso, ang intensyon niya is dapat makalabas si Morales bago mag-break ang Senado by May 24. So ang problema na lang si Jinggoy Estrada kung payag ba siyang mag-compromise. Palabasin si Picoy, palabasin din si Morales. O ano sa tingin nyo? Papayag ba si Jinggoy Estrada? Palagay ko papayag yan eh. Kasi I'm sure nagre-reklamo na yan si Picoy. Pag hindi nyo kilabas, isisiwalat ko ang totoo na talagang may nag-utos sa akin. Di ba? Tingnan nyo si Kumar. Na hospital, na stroke ko no. Anyway, another topic na lang yan yung Kumar kung totoo ba siya talagang na stroke ko. So, tuloy pa rin ang investigasyon ng Senado sa kasi ang isang dahilan daw bakit napatalsik si Senate President Zubiri ay dahil sa ongoing PDEA leaks investigation. So grabe ito. Mabigat itong PDEA leaks at mayroon talagang puwersa na gustong ipatigil. At hindi naman nagpapatinag itong si Agent Morales.
alang makulong siya. So, let's pray mga kaibigan, yung mga supporters ni Morales, supporters ni Marlica, yung latest vlog ni Marley kanina, nagbigay siya ng update, maganda daw ang kalagayan ni Agent Morales sa kulungan. At mismo si Senator Bato nagsabi na gusto niyang makalabas si Morales bago May 24. Sana ganon ang mangyari.